Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 8.08 billion pesos na NTF-ELCAC proposed budget para sa 2026 dinepensahan ng DILG. Kampo ni Diskaya sinisi ang car dealers sa mga paglabag sa importations at buwis ng luxury cars. 28.7 billion pesos na loan para sa Pilipinas kinansela ng South Korea. Department of Finance nilinaw na sa French government at hindi sa Korea ang kasunduan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Dinepensahan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang malaking pagtaas sa mungkahing budget para sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC para sa taong 2026. Ayon kay Secretary John V. Cremulya, ang proposed 8.08 billion pesos na budget para sa 2026 ay kumakatawan sa 304% increase ng 1.95 billion pesos na inaprubahan para sa 2025. Aniya ilalaan ang pondo sa mga barangay na opisyal ng idineklarang insurgency-free. Bawat barangay ay tatanggap ng 10 million pesos para sa mga programang pangkaunlaran. Iginiit pa nito na noong mga nagdaang deliberasyon ay ilang beses nang tinapyasan ng malaki ang budget ng NTF-ELCAC. Tiniyak din nito na direktang mapupunta sa barangay ang reward mula sa budget at hindi nadaraan sa iba-iba pang sangay ng gobyerno. Iginiit ng abogado ng mag-asawang kontraktor na sina Sara at Curly Diskaya na ang car dealers ang dapat managot kung may naging paglabag sa importations at buwis ng kanilang luxury vehicles. Saad ni Attorney Cornelio Samaniego III, babalikan nila ang car dealers dahil aniya hindi naman mabibili ng mag-asawa ang kanilang mga sasakyan kung hindi ibinenta ng mga car dealer. Wala umanong alam ang mga Diskaya na may problema pala sa Bureau of Customs o BOC ang mga nabiling mamahaling sasakyan. As of September 10, kabuo ang 30 luxury vehicles na ng mag-asawang kontraktor ang nasa kustodiya ng customs dahil sa kawalan ng ilan sa mga ito ng import entry at ng certificates of payment. Itinanggi ng Department of Finance o DOF ang balitang kinansela umano ng South Korean government ang 28.7 billion pesos na infrastructure loan nito sa Pilipinas dahil sa pagkabahala nito sa mga isyu ng korupsyon sa gobyerno. Ayon sa DOF, hindi nag-e-exist ang nasabing deal. Sa isang Facebook post, inanunsyo ni SOCOR President Lee Jae-myung ang pagsususpende sa 700 billion won na ipapautang sa bansa para mapigilan ang posibilidad na masayang ang taxpayer money at hindi maging biktima ng poor management at corruption. Sa iwalay namang post, nilinaw ng DOF na ang tinukoy na 28 billion pesos na Rural Modular Bridge Project na ipinropose para sa financing ay hindi magmumula sa Korea kung hindi sa gobyerno ng France. Unang kinonsidera ang South Korea para sa funding, ngunit nagdesisyon ang Department of Agrarian Reform o DAR na ihinto ang diskusyon noong nakaraang taon at naghanap ng iba pang bilateral partners na kayang mag-implementa ng kabuuan ng proyekto. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.